Magandang araw. Kami ang Group 1. Na nagsasabi, Sa likod ng pangakong patas na hiring process, May mga kwentong hindi agad nakikita ng process. Sa kasong ito, sisilipin natin sa isang espesipikong Kumpanya sa QC. na nagsasabing sila ay gender sensitive. ngunit ang tanong. gender responsive rin ba? So I've heard there's a certain tech company in Quezon City that is now formally implementing a gender-neutral hiring recruitment policy. That's really good to hear, don't you think? Magandang isipin, ngunit kung susuriin sa realidad, kinulang ito sa tunay tuluyang pagpapatupad. Sa unang tingin, tila patas lang ang pagtatanong ng tech company sa lahat ng kasarian dahil sa kanilang polisiya sa pag-i-interview ng mga aplikante. Ngunit sa likod nito, patuloy pa rin umiiral ang inequality sa hiring process. Ang mga aplikante, lalo na ang mga miyembro ng LGBTQ+, ay madalas na nakararanas ng diskriminasyon at pambabastos sa paraan ng pagtawag sa kanila na hindi naaayon sa kanilang pronouns. Samantala, ang mga babaeng aplikante naman ay napagtatanungan ng mga pribadong tanong tulad ng tungkol sa pag-aasawa. Nangyayari ito dahil karamihan sa recruitment panels ay binubuo rin ng mga lalaki at gumagamit ng cultural fit criteria na nakaayon sa tradisyonal na pamantayan ng kasarian at pag-uugali. Dahil dito, patuloy na napapanatili ang gender discrimination at structural inequalities o hindi pantay na kapangyarihan sa loob ng kanilang sistema. Dagdag pa rito, humigit 80% ng male employees ng nasabing kumpanya ang napopromote sa mga managerial positions at naitatalagang leaders sa mga proyekto, kaya mas lumalaki ang oportunidad at impluwensya nila sa trabaho. Ngunit paano ba tuluyang maaayos ang ganitong pamamalakad? May iwasan ito sa pamamagitan ng patas at inklusibong proseso ng pag-hire kung saan ang magiging kwalifikasyon ay nakatuon sa abilidad at kasanayan ng bawat aplikante. Naniniwala kaming ang pagkakaroon ng malinaw na polisiya laban sa diskriminasyon kasama ang angkop na implementation at ang pagbibigay ng gender sensitivity training sa mga hiring panels ang unang hakbang upang ganap na maisulong ang equal at fair environment sa loob ng opisina. Madalas magkupli ang totoong nangyayari, kaya dapat maging mapanuri at huwag makulong sa nakasanayang sistema, lalo na kung ito ay nagdudulot ng diskriminasyon, hindi pagkapantay-pantay at pang-aabuso ng kapangyarihan. Sapagkat walang tunay na pag-unlad sa lipunan kung may mga taong patuloy na isinasantabi ang pantay na karapatan, respeto at katotohanan. True equality starts with the real implementation of equality and gender sensitivity.